Marami pong mga Pinoy ang naghahanap ng paraan kung paano yumaman gamit ang cryptocurrency. Isa sa mga pinakasikat na digital asset ngayon ay si XRP. Pero, paano nga ba natin magagamit ito para palaguin ang ating yaman? Isa pong top crypto analyst na si Steph ang nagbahagi ng 3 simpleng hakbang kung paano po ito gawin gamit ang tamang timing ng pagbili at pagbebenta kay XRP batay po kay Bitcoin at ang altcoin market cycles. Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag po natin ang mga detalyeng paraan upang ma-maximize ang ating kita mula kay XRP at kung paano po ito makakatulong sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ayon po kay analyst Steph, ang susi sa pagpapayaman gamit ang XRP ay ang tamang timing sa pagbili at pagbebenta. Ginagamit po niya ang Bitcoin and Altcoin Season Index mula sa Blockchain Center upang matukoy kung kailan ang pinakamainam na panahon para bumili o magbenta ng XRP. Sa kasalukuyan ay nasa 18 or 18 ang index na nangangahulugan po ng Bitcoin season. Isang panahon kung saan ay hindi pabor ang market para sa mga altcoins tulad ng XRP. Sa panahon po ng Bitcoin season ay bumababa po ang halaga ng altcoins dahil sa mas maraming investors ang nakatuon kay Bitcoin. Ito po ang perpektong pagkakataon upang bumili ng XRP sa mas mababang presyo. Ngunit paano po natin malalaman kung kailan ba dapat magbenta? Yan, dito na po papasok ang 3 hakbang or steps na ibinahagi ni Ginoong Steph. Ayan, 3 steps to build wealth with XRP. Ayan, unang-una ay bumili ng XRP kapag ang index ay nasa ilalim daw ng 25. Yan, ang Bitcoin season. Ayan. Kapag si Bitcoin or ang altcoin season index ay nasa ilalim ng 25, ito ang panahon kung saan ang karamihan sa altcoins ay nasa mababang presyo. Halimbawa, noong umabot po sa $2.60 ang presyo ng XRP, ito po ay nasa 25% discount. Yan, kumpara sa presyo nito 2 buwan. Yan, nitong mga nakalipas na buwan na yan. Ang pagbili po ng XRP sa ganitong panahon ay isang matalinong desisyon dahil mababa ang presyo nito. Kaya, ayan. Pangalawa ay magbenta po ng XRP kapag ang index ay nasa itaas ng 75. Ayan, nakikita po natin dito sa chart yung alt season at saka Bitcoin season na horizontal line. Ayan. Nasa 75 yung altcoin, yung Bitcoin ay nasa 25. Ayan. Sabi rito is magbenta raw ng XRP kapag ang index ay nasa itaas ng 75 or alt season. Ayan, ito naman ang ayan nga, sa panahong ito ay mas mabilis po ang pagtaas ng presyo ng altcoins kumpara kay Bitcoin. Ibig sabihin ay ito ang pinakamainam na panahon upang magbenta ng XRP at kumita ng malaking tubo. Yan, ang pangatlong step ay ulit-ulitin lamang ang prosesong ito upang mapalaki ang ating kita. Kaya yan lamang po yung kasimple, yung pangatlong step. Ulit-ulitin lamang po natin ang proseso. Ibig sabihin ay kapag bumaba po ulit ang index sa ilalim ng 25, bumili po ulit tayo ng XRP. Kapag tumaas naman po ito sa 75, ibenta ulit natin ito. Ang paulit-ulit na pagsunod sa cycle na ito ang maaring magpataas ng kita po natin bilang mga crypto investor. Ngayon, ano po ang nangyari sa alt season noon at paano po ito naka-apekto sa presyo ng XRP? Yan, batay po kasi sa kasaysayan ay may 2 malaking alt seasons na nangyari noong taong 2024. Noong unang quarter po ng taong 2024 ay sa panahong ito ay umabot po sa $73,000 si Bitcoin at ang epekto nito ay lumaganap sa altcoins. Ang mga meme coins po tulad ni Shiba Inu ay tumaas ng 4 times or 4 na beses sa loob ng 2 linggo. Kaya may ilang ding altcoins na tumaas ng 77 times ayon po kay CoinGecko. Ngunit hindi po gaanong nakasabay si XRP sa hype na ito. Noong huling quarter po ng taong 2024, ayan, sa pagkakataong ito ay mga utility tokens tulad po ng XRP at Cardano ang siyang nanguna sa pagtaas ng presyo. Sa XRP po ay tumaas ng halos 6 times or 6 na beses sa loob lamang ng 12 linggo or 12 weeks.
Habang karamihan po sa altcoins ay bumagsak matapos ang altcoin season, nananatiling matatag po si XRP. Kaya naman maraming traders ang umaasa na sa susunod na alt season si XRP ang mangunguna sa market rally. At ayan, bilang panghuli ay pag-uusapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga crypto traders at investors na XRP at kung ano ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, para sa atin ay ang strategy po na ito na ibinahagi ni Girong Steph ay isang magandang gabay upang malaman natin kung kailan po dapat tayo pumasok at lumabas sa market. Marami pong Pinoy ang nadadala sa hype at bumibili ng crypto kapag mataas na ang presyo. Ngunit ayon po kay Steph, mas mainam na bumili sa panahon ng Bitcoin season kung kailan bagsak ang presyo ng altcoins tulad ni XRP. Sa ganitong paraan ay mas malaki po ang potensyal na kita kapag dumating ang altcoin season. Ang paulit-ulit po na pagsunod sa cycle na ito ay maaaring magbigay po ng long-term financial growth sa mga Pinoy na handang mag-invest ng matyaga at may tamang kaalaman. Ngunit syempre, tulad po ng anumang investment, mahalaga pong mag-research muna tayo bago po tayo pumasok sa anumang trade. At ayan, sa kabuuan, ang tamang timing at saka strategy ang susi sa tagumpay. Ang tatlong hakbang ni Analyst Steph ay isang simpleng paraan upang palaguin ang ating kita gamit sa XRP, ngunit kailangan pa rin natin ng disiplina at tamang pag-unawa sa market cycles. Hindi ito isang get-rich-quick scheme, kundi isang matalinong paraan ng pag-i-invest na nangangailangan po ng pasensya at saka sipag. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.